Unang kabanata ng El Filibusterismo sa Kubyerta. Isang umaga ng Desyembre, ang bapor tabo na naghahatid ng maraming sakay patungo sa lalawigan ng Laguna ay naghihirap sa pagsalunga sa mauli-uling agos ng Ilog Pasig. Ang bapor ay gawa sa bakal, hitsurang mabigat at may hugis na parang tabo, kung saan hinango ang pangalan nito. At nagpanggap na malinis at maharlika sa pagpupumilit nitong lumakad ng mabagal. Kahit na gayon ay, tinitingnan ito sa lugar na yaon ng may pagmamahal dala marahil sa pangalang Tagalog o kaya'y sa pagtataglay nito ng pag-uugaling katutubo. Kumakatawan sa tagumpay sa gitna ng kaunlaran, isang bapor, subalit di ganap na bapor. Isang kabuuhang di nagbabago, may kakulangan ngunit di mapintasan. At kapag nagnanais, itong maging lalong maunlad ay nasisiyahan na naong buong pagmamataas sa minsang pagkulapol ng pintura. Ang mapalad na bapor ay katutubong Pilipino. Maituturing ang sasakyang ito na daong ng pamahalaan at ginawa sa pamamahala ng mga prayle at mayayaman. Ang sikat ng araw sa umaga ay nagpapakinang sa tubig ng ilog at ang malamig na hangin ay nagpapagalaw sa mga kawayang tumutubo. Sa magkabilang pampang, ang maputing katawan ng bapor ay nagbubuga ng makakapal at maiitim na usok. Sa bawat sandali, sumisipol na tila, haring naguutos ng pabulyaw. Dahil sa ingay ay hindi magkarinigan ang mga sakay na karamihay, mga Indio, Inchik, at mga mistisong nangagsisiksikan sa pagitan ng mga kalakal at kargamento. Lahat ng masalubong ay waring ibig wasakin, tulad ng mga salambaw at iba pang gamit sa pangingisda. Kung minsan, ang bapor ay naglalayag ng lubos kasiyahan, walong ano-ano'y nayugyug ang mga sakay dahil ang bapor ay sumayad sa mababaw na putik. Sa ilalim ng kubyerta, nagsungaw ang mga kayumangging mukha, maiitim na ulo, mga Indio, mga Inchik, at mga mistisong nangagsisiksikan. Sa itaas naman ng kubyerta at sa ilalim ng habong na nagbibigay lilim sa kanila ay nakaupo sa mamaginhawang silyon ang ilang manlalakbay na nagkasuot ng Europeo, mga prayle at mga karaniwang bawat isa'y humihit-hit ng tabako. Samantalang nagmamasid sa mga tanawin, parang di nila napupuna ang paghihirap ng kapitan at mga marinero na maiwasan ang mga balakid sa ilog. Ang kapitan ng barko ay isang taong kagalang-galang. May edad na, isang marinero na noong kanyang kabataan ay naglakbay na sa malalawak na karagatan, nalulan ng matutuling sasakyang dagat, at ngayong matanda na siya ay kailangang gumamit ng pag-iingat at pagmamasid upang maiwasan ang kaliit-liitang mga panganib. Ang kapitan ay tulad ng isang veterano na matapos mamuno sa mga kawal sa mapanganib na pakikidigma ay naging tagapag-alaga na lamang sa kanyang pagtanda ng isang batang sumpungin, matigas ang ulo at tamad. Si Doña Victorina ang tanging ginang na nakaupo sa pangkat ng mga Europeo, ang siyang makapagsasabi kung ang bapor-tabo ay tamad at sumpungin. Si Doña Victorina ay nerbiyosa, kaya nagbibitiw ng mga panlalait sa mga kasko, mga bangka, at mga balsa ng nyog. Sa mga Indyong nagsisipamangka, mga labandera, at nagsisipaligong nakayayamot sa kanya, dala ng kanilang kasayahan at kaingayan. Oo nga, marahil ang tabo ay lalakad ng napakahusay kung walang mga Indio sa Pilipinas. Hindi niya nababatid na ang mga pagpapalakad ng mga barko ay mga Indio. Siya man ay India rin kung kaskasin ang maputing maskara sa kanyang mukha.
Nang umagang yaon, masamang-masama ang loob ni Doña Victorina sapagkat di siya pinapansin ng mga pasahero. Naroon ang tatlong prayleng naniniwala na ang buong daigdig ay lalakad ng pabaligtad sa araw na sila'y lumakad ng matuwid. Naroon si Don Custodio na sa kasaysayan ay di marunong mapagod, mahimbing sa pagtulog at nasisiyahan sa kanyang mga panukala. Naroon din ang manunulat na si Benzaib, naniniwalang sa Maynila ay siya lamang ang nag-iisip. Kabilang din ang kanunigong si Padre Irene na namumukod sa mga pari sanhi sa kanyang mukhang namumula. Mabuti ang pagkakaahit at may magandang ilong na hugis Hudyo. Maganda ang tabas ng kanyang suta ng sutla at may malimit na mga botones. Hindi naman mawawala ang isang napakayamang mag-aalahas si Simon na siyang tagapayo ng Kapitan General. Maligayang nag-uusap ang mga sakay at di pansin ng isang Pilipinang nagtatakwil. Sa kanyang pagka-Pilipina at nagpapatina ng buhok upang ito'y pumula. Ang pangalawang tawag sa kanya ay isang joba ng sino mang makahaharap. Nag-iinit ang ulo ng ginang kapag sumisigaw ang kapitan ng "Paporp! Estriborp!" Sabay ng mabilis na pagbunot ng mga marinero sa kanilang mahabang tikin upang isaksak sa kaliwa o kanang pampangin sa tulong ng malalakas nilang paa at balikat at nang maiwasan ang pagbangga ng katawan ng bapor sa lugar na iyon. Kung makikita ang daong ng pamahalaan, masasabing hindi ito isang pagong kundi isang alimango. "Kapitan, bakit gumagawi ang mga timonel sa dakong iyon?" Ang tanong ng ginang nayayayamot. "Bakit nitulinan pa ang takbo ng makina?" "Sapagkat tayo po ay malalagos sa mga bukirin niyan," ang sagot ng kapitan sabay nguso sa malawak na bukirin. Tanyag sa kapulaan si Doña Victorina dahil sa kanyang mga kasagwaan. Madalas siyang dumalo sa lipunan at kaya lamang pinakikitunguhan ay dahil sa kanyang pamangking si Paulita Gomez. Isang napakaganda at napakayamang dalaga na ulila sa ama't ina. Si Doña Victorina ang naging tagapangasiwa sa kanya, isang matandang dalaga na nagpakasal sa isang Kastilang nagngangalang Don Tiburcio de Espadaña. Sa sandaling ito ay nakikita natin siya, may 15 taong may asawa, may pusod na pustiso at nakasuot ng damit na halos Europeo, sapagkat ang kanyang lubos na hangarin ay ang magpaka-Europeya, kaya't buhat sa kapuspalad na araw ng kanyang kasal ay unti-unti niyang natamo ang pakay na mabago ang kanyang anyo. Makaraan ang mga taon mula nang sila'y makasal, ang kanyang asawa ay nakapagtiis at napailalim sa lahat ng kanyang maibigan. Dahil sa pagkabigla ng ginang Joba sa ugaling pananakit sa pilay na asawa ay di gaanang kaagad nakaramdam ng sakit noon kundi nang siya'y may masmasan at nang ang asawa'y makatakas sa kanya ay saka pa lamang naramdaman ang sakit at nahiga ng ilang araw. Nakagalak ito kay Paulita na maibigang tumawa at manukso sa kanyang ale. Ang lalaki ay nasindak sa pagbubuhat ng kamay ng asawa. Lumulan sa unang sasakyang natagpuan, lumipat sa unang bangkang nakita sa ilog, at ang Ulysses na Pilipino ay nagpagala-gala sa bawat bayan, lalawigan at sa iba't ibang pulo. Tumanggap ang babae ng balitang ang asawa ay nasa lalawigan ng Laguna at nagtatago sa isang bayan. At kahit dito'y pupuntahan niya upang akitin sa tulong ng kanyang tininang buhok. Si Benzaib, ang manunulat na mukhang prayle, ay nakikipagtalo sa isang batang pari na mukha namang artilyero. Kapwa sila malakas magsalita, nagkukumpas, itinataas ang kanilang bisig, ibinubuka ang mga kamay, pumapadyak, tumutukoy sa mga nivel, sa mga baklad ng isda, sa ilog ng San Mateo, sa mga kasko, sa mga Indio, at sa iba't ibang pa
na ikinatutuwa naman nakikinig sa kanila at ikinayayamot naman ng isang Pransiskano na may edad na at napakapayat at isang matikas na Dominiko na nagpapasungaw sa kanyang mga labi ng isang ngiting mapanlibak. Ang payat na Pransiskano na iintindihan ang Dominiko ay nakisabad upang mamagitan sa pagtatalo. Marahil dala ng paggalang kaya't sa isang hudyat ng kamay ay napatigil ang pagsasalita ng dalawa. Nalalaman mo ba kung sino ang mga pantas sa mga agham, Menzaib? Ang sabi ng Pransiskano, sa tinig na parang nanggagaling sa yunggib. Ito'y di halos kumilos sa kanyang upuan at halos di ikumpas ang kanyang mga payat na kamay. Naririyan sa lalawigan ang Puente del Capricho na ginawa ng isang naming kapatid. Hindi natapos sapagkat ang mga taong pantas sa agham sa pananangan sa kanilang mga teorya, pinintasan ang tulay na iyan at di umano'y di matatag at may kahinaan. Ngunit tingnan ninyo, ang tulay na iyan ay nakikipaglaban sa mga baha at lindol. Iyan nga ang talagang sasabihin ko, bulalas ng paring mukhang artilyero, na napasuntok ng makailan sa paglalabahan ng silyang kawayan. Iyan ang Puente de la Capricho at ang mga taong pantas sa mga agham, iyan ibig kong sabihin, Padre Salvi. Si Bensaib ay di nakakibo at napangiti sanhi ng pagsasaalang-alang o kaya'y talagang walang malamang sagot. Gayong siya ang tanging may ulong nag-iisip sa Pilipinas. Tatango-tango si Padre Irene samantalang hinahagod ang kanyang mahabang ilong. Ang prailing payat at marumi na si Padre Salvi ay nagpatuloy sa gitna ng katahimikan. Hindi ibig sabihin nito ay wala kang gaanong katwiran. Na tulad ni Padre Camora, ang paring mukhang artilyero ay sama nasa lawa. Mangyaring wala ni isa mang maayos na lawa sa lupaing ito, ang sabad ni Doña Victorina. Nagkatinginan ang mga nag-uusap ngunit mabilis na sumagot ang mag-aalahas na si Simon. Ang lunas ay napakadali, ang sabi niya, sa isang di pangkaraniwang tinig na haluang Ingles at Amerikano del Sur. At sa katotohanan ay di ko malaman kung bakit wala ni sino mang nakaisip nito. Lahat ay napatingin sa kanya upang makinig, pati na ang Domenico. Ang mag-aalahas ay isang lalaki may kapayatan at kaitiman, mataas at matipuno, at nakasuot ng damit Ingles. Ang kapansin-pansin sa kanya ay ang mahaba at mapuputing buhok na nagpapatingkad sa kanyang maitim at madalang na balbas na nagpapakilala ng kanyang pagka-mistiso. Lagi nakasalamin ng malaki, nagkakalayo ang mga kamay na nakadukot sa bulsa ng kanyang tsaleko. Ang lunas ay napakadali at walang magugulgol na anuman. Sinasabi sa lipunan sa Maynila na ang lalaking ito ang siyang nakapangyayari sa Heneral at ang lahat ay nagpapalagay na ang lunas ay malapit ng maiskatuparan. Pati na si Don Custodio ay napalingon. Humukay ng isang matuwid na banal na kanal, buhat sa bunganga ng ilog hanggang sa labasan at paraanin sa Maynila. Magbukas ng isang bagong ilog sa pamamagitan ng paggawa ng kanal at sarahan ang dating ilog Pasig. Makatitipid ng lupa, mapaiikli ang dinaraanan at maiiwasan ang pagtaas ng buhangin na nagiging sanga sa ilog. Nakalito sa lahat ang panukalang ito. Isang panukalang yangke ang puna ni Benzaib na nais mabigyang kasiyahan si Simon, lumagi ng mahabang panahon sa Amerika del Norte ang mag-aalahas. Ang lahat ay nagpapalagay na ang panukalang ito ay kakaiba. Tanging ang liberal na si Don Custodio ang nag-akalang dapat salungatin ang isang panukalang di nagmumula sa kanya. Sa panukalang ito ay napakaraming kwalta ang magugugol at marahil ay may pipilitan tayong sumira na mga kabayanan. Pwes, sumira, ang sagot ni Simon. At ang salaping ibabayad sa mga manggagawa, huwag silang bayaran, gamitin ang mga bilanggo at bihag. Hindi makasasapat, Ginoong Simon. Kung hindi sasapat,
Ang lahat ng bayan, ang mga matatanda, ang mga kabataan, at ang mga bata ay pagawain sa halip na 15 araw na sa pilitang paggawa ay pagawain sila ng 3, 4 o 5 buwan na ukol sa pamahalaan. Bukod dito, pilitin ang bawat isa sa kanila na magdala ng pagkain at kani-kanilang kasangkapan. Nasisindak na lumingon si Don Custodio upang tingnan kung sila'y may kalapit na Indio na maaaring makarinig. Sa kabutihang palad, ang mga nangaroon ay ang mga magsasaka at ang 2 timonel ay waring abalang-abala gawa ng paliko-likong ilog. Ngunit Ginoong Simon, huwag ninyong lokohin ang inyong sarili, Don Custodio. Ang patuloy ni Simon, sa ganyang paraan lamang maisa sa katuparan ang malalaking gawain sa munting gugol. Sa ganyang paraan nayari ang mga piramide, ang lawang Moires, at ang Koliseo sa Roma. Lahat ay ginagawa sa pamamagitan ng latigo ng pamahalaan. Ginoong Simon, ang ganyang mga paraan ay maaaring magbunga ng paghihimagsik, ang puna ni Don Custodio. Nag-alsa na ba kahit minsan ang bayang Ehipto? Nag-alsa na ba ang mga bilanggong Hudyo laban sa banal na si Tito? Tao kayang akala ko'y nagkakaunawa ng kasaysayan. Si Don Custodio na nakalimot sa sarili ay tumugon. Ngunit ang mga kaharap ay hindi taga-Ehipto ni Hudyo. Ang loob paing ito'y hindi miminsang nagimagsik ang dugtong ng Dominiko. Matagal na ang panahong yaon, ang tugon ni Simon na tumatawa ng tuyot. Ang mga pulong ito ay hindi na muling maghihimagsik. Bigyan man sila ng maraming gawain at patawan ng matataas na buwis. Di ba ninyo pinupuri sa akin, Padre Salvi? Ang dagdag niya samantalang bumabalik sa payat na Fransiskano. Ang bahay at ang pagamutan sa Los Baños na ngayon kinaroroonan ng kanyang kamahalan. Iginilaw ni Padre Salvi ang kanyang ulo at tumingin namamanga sa nagtatanong. Hindi ba sinabi niyo sa akin, ang 2 gusaling itinayo ay sa pamamagitan ng pagpilit sa mga taong mula sa iba't ibang bayan na gumawa roon sa ilalim ng latigo ng isang dulog? Malamang na ang Puente del Carpio ay itinayo sa gayon ding paraan at masasabi kayong maghimagsik na ba ang bayang iyon? Sila ay nagsipag-alsa noong araw, ang Sabad ng Dominiko. Hinding-hindi, ang patuloy ni Simon habang umaakmang manaog sa karamote o sa kamarote. Ang nasabi ay nasabi na, at kayo, Padre Sibila, tumigil na kayo sa pagsasalita ng Latin at mga kangalan. Yaon ang kauna-unahang pagkakataong siya na Vice Rector ng Universidad ay napagsasabihang nagsasalita ng mga kabalbalan. Si Don Custodio ay nagkulay luntian sa alinmang pulong kanyang dinaluhan ay di siya nakatagpo ng gayong kalaban. Yaoy sobra na. Isang mulatong Amerikano ang nabulalas niya ng paungol. Indyong Ingles ang puna ni Benzaib sa mahinang tinig. Amerikano ang sabi ko sa inyo, ang payamot na tugon ni Don Custodio. Iya'y nasabi sa akin ng kanyang kamahalan. Siya'y isang mag-aalahas na kanyang nakilala sa Habana at sa aking hinala ay nagbigay sa kanya ng katungkulan at nagpahiram ng kwarta. Kaya nga unang makaganti ng utang na loob ay sinama rito upang mabigyan ng pagkakataon na maragdagan ang kanyang kayamanan sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga brilyanteng huwad. Siya'y isang taong napakawalang utang na loob na matapos makuha ang kwarta ng mga Indio ay ibig pang at tinapos ang pagsasalita na sinabayan ng pagkumpas ng kamay na makahulugan. Walang sino mang nakapangahas makisali sa ganitong mga parinig. Si Don Custodio kung maibigan ay maaari makapaghidwa sa kanyang kamahalan, ngunit si Benzaib, si Padre Salvi at ang hinamak na si Padre Sibila ay kulang ng tiwala sa mabuting bait ng mga iba. Ang ginoong ito'y palibhas ay isang Amerikano, ay tiyak na nagpapalagay na tayo'y tumutukoy sa mga Indio sa Amerika at ang talakhayin ang mga bagay na ito sa isang bapor pa naman.
pilitin at gipitin ang mga ito. Iyan ang nagpayo na magpadala ng ekspedisyon sa Carolinas at ng kampanya sa Mindanao na siyang magbibingit sa atin sa karumal-dumal na karukhaan. At siya ang nagkusang tumulong sa pagyari ng krusero o sasakyang pandigma. Ano ang malay ng isang mag-aalahas, kahit na anong yaman at galing niya sa pagyari ng mga sasakyang dagat? Ang lahat ng ito ay sinasabi ni Don Custodio sa pilit na tinig para sa katabing si Bensay. Ang kanunigong si Padre Irene ay ngumingiti ng isang ngiting may pag-aalinlangan na halos ikinukubli sa pamamagitan ng kamay na inihahaplos sa kanyang ilong. Sinasabi ko sa inyo, Bensay, ani Don Custodio, samantalang inaalog ang bisig ng manunulat, ang lahat ng sama rito ay nagmumula sa hindi pagsangguni sa mga ginoong nanirahan sa lupaang ito ng mahabang panahon. Isang panukalang mula sa matatamis na salita at lalo-lalong na ng malaking gugulin may mga halagang walang putal ay nasisilaw at tinatanggap kaagad. Ganyan nga marahil ang sa palagay ni Bensay ay dapat niyang sagot bilang isang mamamayag. Tingnan ninyo, bago simulan ang mga gawain sa daungan ay nagharap ako ng isang tunay na panukalang walang gastos, kapaki-pakinabang, matipid at maisasagawa upang linisan ang mahabang gulud-guluran ng buhangin sa Laguna o Barra de la Laguna. Hindi ito pinagtibay sapagkat wala na ito sa lawa. Nakakita na ba kayo ng kapamakang katulad niyan? At maaari bang malaman kung ano yan? Halos hindi ibig ipaalam ni Don Custodio ang panukalang ito sapagkat nagdamdam siya ng gawa ng di niya pagkakaroon ng mga kasang-ayon sa kanyang mga pasaring laban kay Simon. Kapag walang panganib ay ibig ninyo ako magsalita. At kapag mayroon naman, ay di kayo kumikibo. Yan ang kanyang sasabihin. Ngunit sa gayoy, mawawalan siya ng isang mabuting pagkakataon at ang panukala yayamang di maaaring isagawa ay maipapaalam at mahangaan man lamang. Nakakita na ba kayo ng mga pato? Sa palagay ko, nakabaril kami ng mga iyan sa lawa, ang sagot ni Bensay. Hindi ako tumutukoy sa mga patong bundok. Tumutukoy ako sa mga maaamo, yaong inaalagaan sa pateros at sa Pasig. At nalalaman ba ninyo kung ano ang kanilang kinakain? Hindi ito nalalaman ni Bensay. Ang tanging ulong nag-iisip. Hindi siya nag-aaksaya ng panahon sa ganitong hanapbuhay. Mga susoong maliliit, ang tugon ni Padre Camora. Hindi kailangan maging Indio upang siya'y malaman. Tama, mga susong maliliit, ang ulit ni Don Custodio na iginagalaw ang ininuturo. At alam ba ninyo kung saan kinukuha ang mga susong maliliit na iyan? Ito'y hindi rin malalaman ng ulong nag-iisip. Kung ang mga taong tinitiran ninyo sa lupang ito ay kasing tagal lang sa akin, malalaman ninyo na ang mga susong maliliit ay kinukuha sa mahabang gulod-gura ng buhangin na banggit sa kanina. Sagana at kahalo ng mga buhangin ang mga susong ito. At ang inyong panukala, iyan ang ipapaliwanag ko. Pilitin kong ang lahat ng bayang magkatabi ay mga nag-alaga ng pato at makikita ninyo kung paano ang mga hayop na ito sa kanilang sarili ay mapalalalim ang gulod-guran sa pamamagitan ng panginginain ng susong maliliit. Si Don Custodio ay nagbuka ng 2 bisig at nasisiyang tumingin sa mga nakikinig sa kanya. Ni isa man sa kanila ay walang nakaisip ng ganito. Mapahihintulutan ba ninyo akong sumulat ng isang lathalain tungkol sa bagay na iyan? Ang tanong ni Bensay. Sa lupaing ito ay di gaano nakapag-iisip kung ang lahat ay gugugol ng panahon. Sa pag-aalaga ng mga pato ay mananagan ang mga balot. Mabuti pa'y matabunan na ang mahabang gulod-guran ng buhangin. Sabad ni Doña Victorina. Dumako naman tayo sa buod ng unang kabanata sa Kubyerta. Isang umaga ng Desyembre,
kapansin-pansin ng isang bilugang barkong mukhang hirap sa kanyang pag-usad sa Ilog Pasig. Sakay nito ang mga taong patungong Laguna. Ang nasabing sasakyan ay kilala sa tawag na Vapor Tabo, sapagkat hugis tabo ito. Hindi matutuligsa ang nagpapanggap na maputi, maharlika, formal, at maunlad sa likod ng pinturong puri. Bagaman hindi ito na ituturing na isang bapor dahil ito ay may mga kakulangan. Maraming salamat sa pagkikinig. Hanggang dito na lamang ating talakayan sa unang kabanata ng El Filibusterismo. Hanggang sa muli at magkita muli tayo sa susunod na kabanata. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat.